Kinakasuhan pa nga ako ng GMA noon eh, kasi nakasign ako ng contract noon eh. So tinawagan ako ng staff ni Ma'am Sharo Santos sa Batang Quiapo nga. Kung gusto ko rin, gusto ko daw umano sa Batang Quiapo. So cute, 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 cute. You are so cute, cute, cute. Cute, cute, cute. Oo, meron maganda. Meron din pang. Parang binabaliwala ka rin naman. Ibang ano, ganun. Pero ako direct, pasensya na. Namura yan yung si Kiray. Yung una ko nakasama sa teleserye. Sindiloxin. 3 beses daw po kayong nasunugan ng bahay. Wala akong magawa, nang hina ako eh. Parang bagsak yung lahat na pinaghirapan ko ba. Wala kang sinuksok, wala kang madudukot. So nakita ko dun sa post, si Mahal nakapatay na. Maraming salamat talaga lalo kay Lani, Tesorero, sa kanyang mga kapatid. Thank you so much sa mga mga supporter ni Mahal. May narinig pa ako sa kanyang bibig na paalis na ata yun eh. Sabi niya kahit mawala man ako sa mundo, tapos may tulong pa rin sa darating. Tara, siguro pag unang sweldo mo yun, enjoy ka. Ayun po, tandaan pa po ba yung una niyong sinahod sa pag-artista? Hindi ko na matandaan kasi yung manager ko yung nagkukuha ng sahod ko eh. Basta yung mababa lang yung unang sahod ko noon eh. Yung isang linggo ko ata, 9K. Yung isang linggo, 9K. Doon sa MTV pa dati, di ba? MTV. Magaganda po yung mga artista. Doon, meron maganda. Meron din pangit. Totoo. Di naman ako nagsinungaling. Hindi naman yung Gina Mayroon na artista na pangit pero magaling siya, mabait siya. May nakita ka, may mga curious kasi sa isang tao na, di ba, maganda sa TV, tas sa personal, di ba? Meron po mga ganun, maganda sa TV, tas sa personal. Or wala man? Hindi ko lang alam, kasi hindi na ako pala sa mga, kasi. Hindi nyo naiisip yun. Hindi ako yung tao yung, magano. Hindi siya judgmental. Pero siguro, meron din. So, hindi naman talaga, yung meron talaga artista, maalaga talaga sa kanilang mga, face nila. Pero sa lahat po ng nakatrabaho nyo, or sa artistang nakita nyo, yung unang kita mo palang masasabi, uy, ang ganda naman ito, parang hindi naman siya ganda sa personal. Sino po yung na-starstruck na artista? Yung una kong nakasama sa teleserye, Sindiloxin. Angel ko talaga yan eh. Kahit kataba na siya ngayon. Pero maganda pa din. Oo, ganda pa rin. Tinulungan niya ako. Siya daw yung tinulungan ka din. Nagkasakit ako ng dati sa Mahika pa kami. Nag-shoot kami ng Mahika. Mabait siya pag may mga typhoon nga, isa siya agad sa mga tumutulong. Grabe, no? Kaya pala iba yung experience kapag kapag nasa showbiz, kaya iba rin experience kapag nasa So ano naman po yung mga bad side? May mga ganun po. Oo, meron din. Tulad po ng po? Minsan kasi, yung time na ang tagal mong i-shoot. Parang tagal mo naka-stay. Tapos yung iba mo na shoot nila. Parang binabaliwala ka rin naman ibang ganun. Patience, talaga yung kailangan. So parang siyempre nabuburaot ako, parang naman ito, makakabushit. Nakakainis ang tagal mo. Siyempre yung hintay ka ng... di ba minsan hihintay ka ng ilang oras bago ka ma-shoot. Tapos biglang may time na mura, pasensya na pero hindi ka na ma-shoot. Pack up ka na po. Pero may bayad yun. Naka-roll pa rin yung payment na yun. Okay lang, may bayad nga. Pero parang nakakaano pa rin kasi ang tagal mo naka-stuck dun sa mo. Pero anong feeling po kapag nasa camera ka na? Kapag sinushoot siyempre yung una, parang yung kabado ba? Parang may nakatingin ako sa camera. Tapos sasabihin ng director, mura huwag kang titingin sa camera.
Pero ako direct, pasensya na. Ang gina! Conscious po. Conscious kasi ako. Minsan dumadaan yung camera ng umaandar pag ganyan. Titingin ka rin po. Tapos kaganyan din ako. Tapos ngayon, nasanay na ako. Tapos minsan yung iba, inuturuan ko na rin. Ate, huwag kang titingin sa camera. Pero enjoy rin po. Kung nag-acting ka na, nasa-shooting ka na. Meron din nagkakamali. Pwede naman ulit-ulitin. So, may kakatawa naman minsan ng mga shoot. Enjoy naman po. Grabe. Pero may time po ba na ano, na namumura kayo or yun nga, namumura kayo ng director? Ako, wala pa naman. Yung iba, meron. Katulad di ano ni... Ibig sabihin, magaling siya talaga mag-acting. Nakikinig kasi ako sinasabi ng direktor. So na minsan, yung napapagalitan yung mga kasama namin, siyempre dami na kami, magkakasama kami. Oo, dami-dami na rin yun. Sasabihin na sana, pinutol mo katulad po Nina. Si Impoy. Boy, madalas napapagalitan. Namura yan yung si Kiray. Kiray Namura yan si Celis. Kiray, oo. Yung pelikula namin na ano, Superfalicious. Kasi ako bata-bata, ano, nakatsupon. Tapos karga ko ni Kiray. Karga ko ni Kiray, may tsupon ako. Umiyak-iyak ko diyari ako, ganyan. Ayun po ba yung ano, yung kayo na Valerie Concepcion? Oo. Di ba? Alam ko lahat ng movie niya. Favorite ko mga movie niya eh. Ano Di mo din alam. Oo, namura yan sila. Anak ko. Bata pa yan sila Kiray. Na-OP ako. Ang cute niya yung ano siya, baby siya, may hawak-hawak na ano, na dede. Chupon. Isa pa siya sa supporter mo. Thank you for... Fans niyo po ako, fan. I'm a fan. Ay, hindi. Di ba, marami na natatanong natin kay Mura. Ba't hindi kayo tanongin naman natin si Ate Kapakpak? Oh, bakit ako? Eh, siyang Kasi di ba, dati napapanood mo lang siya sa TV, fans, pero ngayon ikaw na mismo yung nag-interview sa kanya. Sobrang na-overwhelm po ako. It's such an honor na ma-interview po kayo, na makasama ko po kayo. Yun nga lang po, makita lang po kayo, sobrang nakaka-happy na talaga. Yung pa kayang ganito makausap kayo, ma-interview po kayo. It's such an honor po talaga, isang karangalan na ma-interview po kayo. Pero di mo talaga inaasahan na dating ka sa point na ganito, tapos ma-interview mo siya, grabe talaga. Alam mo ba kanina, nung sinundo namin siya kanina, nasa kotse, sabi ni Kuya Nelly, "Uy, vlog ka, okay lang." Nasabi ko na, kwentuhan ko, hindi ako makapag-vlog, hindi pa ako nag-vlog sa kotse, di ba? Nung nandito na, nung pababa na siya ako nag-vlog, nahihiya talaga ako. Pero ngayon, ayan, maraming salamat po sa pagpayag. Diba? Ako nga, di ko rin naman in-expect na, ay, makakausap ako ng-isang ganito. Diba? Na ano talaga, na OG sa mga artista, hindi yung mga baguhan, yung talagang matagal na talaga siya. Napaka sarap po sa pakiramdam. Grabe. Nasagot na ba lahat ng katanungan mo, Chin? May nagpa-process pa. Ano Meron pa ba? Sige, bago tayo dumako sa seryoso. Seryoso, parang iiyak to. Joke lang. Hindi po iiyak po yung artista, yung papaiyakin natin. Wala na. Wala na, ikaw naman, share turn na. So, ayun po, di ba po, lagi pong magkadikit yung pangalan nyo, Mahal and Mura. Mura. So, bago po siya mawala, dinalo ka po niya sa inyo, di ba po? Bago siya nawala, pumunta siya sa bahay nung year 2021. August 9. Tapos nung August 31 ata yun. Ayun, pumanaw siya nung pag-uwi niya sa Manila. August 9 siya dumalo, tapos August 30 yung nawala na siya. Mm. So, ano pong feeling nyo, or ano agad yung reaction nyo nung nalaman nyo? Siyempre, nagulat ako. Kasi parang hindi nga ako naniniwala. Nahanap ko lang dun sa, sa Facebook ba. Kasi nag-ano pa ako sa Facebook. Nagka-online ako. Kasi before kasi nun, meron pa akong wifi sa bahay. Di pa nasisira. Tapos nakapag-online ako kahit walang load yung wifi. So nakita ko dun sa post, si Mahal nakapatay na. Tapos may nagbalita rin sa akin yung pamangkin ko, nasa Manila rin kasi. So alam naman niya yung mga ng friend ko. So ayun, binalita sa akin, talagang totoong patay na nga si Mahal.
Tapos ayun, parang di ako nakatulog hanggang umaga. Tapos kinabukasan dumating nga yung friend ko na vlogger na si Virgilin. Tapos ayun, sinabi niya sa akin, yun, patay na nga si kumare mo. Kumare ka kasi yun eh. Yun. Tapos umiyak ako nang umiyak. So parang hindi ko siya tanggap na ganun kadali. Parang binisita lang ba niya ako na binigyan ng konting tulong. Tapos may narinig pa ako sa kanyang bibig na nung paalis na ata yun eh. Sabi niya kahit mawala man ako sa mundo, tapos may tulong pa rin sa darating sa'yo. Sabi sa akin, sabi ko, ano ba yun? Ba't mawala ka sa mundo? Tapos parang wala siya, hindi pumasok sa isip ko na ganun mangyayari sa kanya. So, ba't huwag ka naman magsalita ng ganyan, sabi ko. Baka magba tayo ng luha dito, sabi ko. Tapos ayun, tapos paalis na nga siya. Hindi ko lang talaga sobrang natanggap kaagad. Tapos hindi pa ako makapunta noon kasi pandemic pa noon. So, gusto nga ni Virgil na hatid ako sa airplane sana. Sabi ko, pa ako kasi hindi na makapaglakad ng mahaba. So, nung nalaman niyo po, umiyak po talaga agad? Oo, sobrang iyak ko. Kahit nung pumunta ko dun sa ika-40 days, umiyak dun sa niya. Kasi grabe pa rin talaga yung feeling once na yung biglaan, pero yung hindi pa nga nagmamaalam. Parang hindi pa handa yung ko. Hindi. Kasi wala naman siyang kasakit-sakit nung pumunta sa bahay eh. Ang saya-saya niya, pinasaya niya lahat na tao, lahat na madaanan namin. Pinasaya niya. Panito, tawa lang nga ang ginagawa niya, magdamag, bahay. So, kamusta po ba si Mahal bilang isang tao, bilang isang kaibigan para sa inyo? Sobrang napakabait niya. Sobrang hindi matatawaran ng isang, higit pa sa kaibigan ng turing niya sa akin. Parang kapatid niya ako, pag turingin namin dalawa. Super close talaga. Oo, super close. Kasi kami dalawa lang talaga yung naging close sa showbiz. Yung iba, close ko naman sa akin. Tapos, Siguro grabe yung tawanan. pag nagkikita lang kami talaga dalawa ni Mahal, para kami mga aso't pusa lang din. Para nagbabangayan kami, nag-aaway. Pero namamati lang naman, oo. Tapos minsan nagkakasiya. Oo, tapos yung pagkain namin magkaiba. Tapos sa kanya, namang problema yung namin yung nag-aalalay sa amin. Kung saan kakain. Kasi si Mahal, gusto niya sa McDo. Ako naman sa Jollibee. Uy, Jollibee! Baka naman kung mapapanood mo man to, favorite ni Muran, Jollibee. So, kunin niyo na po siya bilang ambassador. Nakakatawa si ako yung namin, kasama namin, namang problema. Sabi ko, sige, si Mahal, ibili ng McDo, si Mura bumili sa Jollibee, tapos kumain kami sa KFC. Doon kami kumain ng pagkain namin ni Mahal. Tinitinginan yung mga doon, stop sa KFC. Kinakain namin ni Mahal yung pagkain namin sa Jollibee, tapos McDo. Tapos iwas sa KFC, kumain. Ano ba So, yan? yung pagkakaibigan niya po, hindi lang talaga siya sa screen. Talagang in real life, talagang magkaibigan kayo. Una pa lang namin magkita ni Mahal, talagang parang na kami. Magkapatid talaga. Sabi mo, parang tunay na twins na Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanya nung tumulong siya sa akin. Kaya, ayun nga, kahit wala na siya, naalala pa rin ako ng mga kapatid niya, pumunta pa rin doon sa bahay para ihatid yung tulong na ibinigay na yung community ni Mahal nag-ambag-ambag para maihatid sa akin yung tulong. May mga grocery, tapos may pera. So, ayun. Maraming salamat talaga lalo na kay Nani Tesorero, sa kanyang mga kapatid. Thank you so much sa mga mga supporter ni Mahal, ng aking pinakamamahal na kumaring Mahal. Yes. So, miss niyo na po siya? Sobra. Gusto ko nga rin siyang dalawin sa kanyang museum sa Manila, kaso nga lang walang time, tsaka siyempre wala rin budget, so mahirap. Dati, na-sponsoran nila ako kasi may sumundo sa akin doon para maihatid doon sa Mahal.
ka 40 days. Yeah. Natuwang-tuwa naman ako na naiyak talaga ako doon. Grabe. Grabe din pala. No? Mm. Super close kayo ng tao. So talagang binisita ka niya talaga para makapagpaalam siya Oo, sa'yo. parang yun na yung pinakahuling ano niya. Parang same din nung situation ng lola ko, tapos yung lola ko. Pandemic din noon. Tapos yun, ikakasal nun yung kapatid ng mama ko. Tapos pumunta kami doon, pinapunta ko doon kasi para tumulong. Then nung kinabukasan yung kasal na, nung gabi, magkatabi kaming tatlo. Ako yung nasa gitna, si lolo, ako, tapos si lola. Tapos sabi sa akin ni lola na tawag kasi sa akin Nini. Sabi niya, Nini, dito ka na muna dito ka muna magstay para may kasama palagi si lolo mo. Tapos yun, kinamagahan, namatay na. Yun na, nagpaalam din siya sa akin na doon na ako kasi nga aalis na siya. Abalis na siya pang habang buhay. So, doon ako para kasama palagi si lolo. Totoo talaga yung premonition, no? Grabe. Nakakalungkot din. So, ayan. Kung nasaan ka man, mahal, ayan. Alam naman namin na nasa mabuti kang kalagayan dahil mabuti ang puso mo nung nandito ka sa mundong ito. Yeah. Yes. So, tama po ba yung pagkakaalam ko na 3 beses daw po kayong nasunugan ng bahay? Grabe. Yung una, doon pa sa unahan, yung bahay namin. 2 beses doon. Tapos yung lumipat naman kami dito sa may unahan, ayun. Yung pinaka-pinali na pinagawa ko yung bahay na yun dahil sa pag-aartista ko at sa mga tulong din ng iba. So, ayun. Hindi ko lubos sa kalay na mawawalang bigla ang aking pinaghirapan ba. So, ayun. Grabe kayo, masakit kayo sa Hindi ko talaga agad natanggap yun. Sobrang, di ako makatulog. Siguro, mga ilang araw akong hindi nakatulog talaga ng ano. So, sa tingin niyo po, ano po yung, nalaman niyo po ba kung ano yung cause of why? Sa yung pagdala ng tatay ko ng yung parang tawag doon, ng gunot ng nyog. Kasi may parang may bubuyog, yung ani ba, yung ligwan tawag doon. May tumira ng ligwan doon sa kwarto ng sister ko sa taas. Kasi yung sister ko sa taas tulog, 2nd floor. Kasi up and down din yung namin. So ako naman sa baba na kasi nahirapan na nga ako mag-akit-akyat. Kaya doon siya sa taas. Nagtatrabaho yung sister ko sa Draga. So laging nakasarado yung doon, kwarto. Tapos may tumira ng mga bubuyog nga, ng anay. Parang gustong itaboy ng tatay ko. Nagdala siya ng ng nyog. Sinindian niya. Tapos parang tinataboy ba niya yung mga bubuyog. Siguro may nahulog na isang butil ng baga sa parang kutsyon dun sa taas. Doon siguro nagunti-unti naglumaki yung apoy. Hanggang umabot ng alas 9 ng gabi. Saka namin nalaman na tupok na pala yung isang kwarto ng apoy. Hindi niyo po agad nalaman? Hindi na. Dito. Natutulog na kasi kami. Palaging sa... Buti na lang, hindi nga kami makatulog kasi yung mga bubuyog nga, parang nangangagat na sa namin. Mga paan namin, nakagat na kami. Hindi na kami makatulog. Tapos yung boy namin ng kapatid kong lalaki, hindi natutulog sa sala sa taas. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ba't may usok? Putok-putok na tumakbo niya para pababa. Sabi ko, kumuha ka na ng tubig, anuin mo ng tubig. Nagkataon wala namang tubig sa bahay. Tapos bit-bit niya yung balde palabas, hindi na bumalik. Kaya hindi agad na agapan. Wala talagang doon kasi sa taas eh. Tapos hanggang umabot na nahila ko lang yung yung parang storage box ko lang ba nalagayan ko ng mga pang-araw-araw ko lang na damit. Yun ang nahila ko, tapos yung cellphone ko lang. Yung importante yung mga kasi. Kahit may So, pang-araw-araw. kundi po, ligtas naman kayong lahat? Oo, nailabas naman ni Papa. Papa, nailabas naman. At ikaw, imagine mo 3 beses ka masunugan ng Isang bahay. beses nga Sabi lang, what ko more kung 3 pa? Isang beses nga, mahirap naman. Anong feeling po nung habang nasusunog yung bahay nyo, nakikita nyo po na wala, natutupok yung pinaghirapan mo?
Nawala na lang. Parang ano lang, parang nanghina ako ba? Kasi pinaghirapan. Wala akong magawa, nanghina ako eh. Parang bagsak yung lahat na pinaghirapan ko ba? Parang mawawala ng isang iglap. So, kamusta po yung buhay nyo ngayon? Kasi po, dati sikat na sikat kayo, artista, malaki po yung kinikita nyo. So, kamusta na po kayo ngayon? Ngayon, wala na. Mahina na yung pa ko. Hindi na makakapagtrabaho. So, ayun. Naghihintay na lang kami ng saka sa Ninyugan. Tapos, yung kapatid ko, minsan nagpapadala din. Yun ang kabuhayan namin. So, Pero, masaya ka naman po sa buhay mo na meron. oo, at least meron buhay pa naman. Masaya ka sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon kahit wala kami sa showbiz. Oo, kasi kahit pa paano, mayroon naman tumutulong sa akin. May dumadating naman minsan biyaya na, yun nga, katulad nila Kuya Noli, binibigyan ako ng importansya kahit magkapakalayo ng bahay namin. Dinadayo pa rin niya kami. Doon po sa bahay nyo, kung saan kayo nakatira ngayon, doon ka po talaga ipinanganak. Oo, doon mismo sa ano na yun. Lugar Doon na na kayo yun. kapag magkakatay ka ng bahay, pero doon sa nakasanayan mo ng bahay. Lalo na kung walang istorbo. Hindi nyo po ginusto na, kasi sa Maynila kayo nagtrabaho, hindi nyo po ginusto na doon na lang kayo tumira. Kasi sobrang layo po ng Bicol eh. Dati ayaw kasi ni Papa, kasi si Papa sanay sa ano lang, bundok lang ba. Sanay magsaka, magtanim-tanim. Eh ngayon, hindi na rin siya makapagtanim kasi napilay na rin siya eh. Paano po pala nung nag-aartista kayo, pag may mga shoots, nasa Maynila po kayo, bihira lang po kayo makauwi dito? Oo, minsan ano lang, buwan. Pag may time na may bakasyon yung shoot. Tapos minsan nakatingga, wala kang shooting, mga isang linggo. Uwi pa ako, kayo dito. oo. So, ayan. So, last question. Sa lahat po ba, di ba, dati po malaki po yung kinikita nyo, nakapagpundar naman po ba kayo or nakapag-ipon naman po kayo bago po kayo mawala sa showbiz? Ano lang, yung kabili lang ako ng yung lupa lang, 3 hektarya lang na lupa, yung sinasaka namin Ninyugan. Tapos yun nga, yung bahay na inano ko, pinatayo ko, sinasunog din. Yun lang. Tapos wala na akong ipon, naubos din. So, hanap buhay na rin. Ang hirap din kasi pag walang trabaho, siyempre yun din makukuha mo. So, buti po nakapagpundar po pala kayo nung lupain. Kasi kung wala po yung lupa na yon, so sa tingin niyo po, ano po kayang kayo ngayon kung wala po kayong inaasahan na gano'n, na pagsasakahan? Pero wala, siguro, hindi ko lang alam kung ano namin ngayon kung wala kang pagsasakahan. Kasi minsan mga kapatid ko, yung mga panganay kong kapatid, pupunta din sa amin, dinadalang kami ng mga lulutuin. Tapos yung, minsan nga gulayin, yung mga gulayin ng mga kalabasa, mga sitaw. Dinadalang kami sa bahay, tapos bigas, tapos binibigyan pa kami ng pera, minsan pag buwan-buwan pinupuntan kami ng kapatid ko si Ate Annabel, dun sa Gumian. Ayun. Siya lang yung nagbibigay sa amin buwan-buwan ng Alam mo, pag sinearch yung pangalan niya sa Google, pag sinearch mo, nasaan na si Mura ngayon? Ang lumalabas, nandun na siya sa Bicol, bumili siya ng 3 hectare ng lupain at nagsasaka. nagsasaka na daw siya ngayon. Oo, dati, oo. So, Dati, maging magsasaka po talaga kayo? Nagtatanim lang ng mga Nagtatanim. tanim ng palay. Pero ngayon po kayo nyo pa pumunta. Hindi na. Hindi na. So, Oo. yun yung mahirap. Dati nagtanim ako ng mani. Trabaho. Diba? Oo. Pero kung hindi na kaya ng katawan mo, paano? Sa bahay lang, minsan palibot ng bahay, nagwawalis-walis lang ako, tapos ditungkod ako. Oo, ang hirap kasi pag walang bahay sa bahay. So, sino po kasama nyo ngayon sa bahay? Si Papa at saka yung stepmother ko. Yung stepmother ko medyo may pagkatamad kasi yun. Kaya ako parang nagwawalis. So, ayun po. Ano po may i-advise nyo sa mga bagong nag-aartista ngayon? Ano po may advice mo sa akin, Char? Joke lang. Ay, sa mga bagong pasok na ng mag-aartist ngayon, sana kung ano man ang natamo nyo,
matuto kayong kumbaga, magpundar kayo, mag-ipon, magtabi para sa sarili. Pag nawala kayo ng trabaho, mayroon din kayong madudukot. Kumbaga, kung wala kang sinuksok, wala kang madudukot. Ayan. So, kailangan natin maging practical sa buhay. So, wag niya akong gayahin kasi sa akin nawala Naubos ko na nadukot. Ano naman po yung advice mo sa mga gustong mag-artista? Tulad ko po. Sa mga bagong gustong mag-artista, sige. Gusto niya talaga Try mo para matanggap mo yung success. So yun, grabe. Siyempre, matatanggap ka. Maganda naman kayo. Kayo! Diba? Baka, ate, ano pang hihintay? Para sa atin talaga yung mag-artista. Kumalakas pa lang ako sinamahan ko kayo ron. Alam niyo po, ang pangarap ko po ngayon, yung mga vlog ko po kasi, yung mga interview. Napapanood niyo po ba ang mga vlog ni Tony? Tony Gonzaga po. Hindi masyado. So, ganun po ang pangarap ko or ina-idolize ko ngayon si Tony Gonzaga kasi ganito yung mga vlog niya. Tony Talks. Yun pa yung mga content niya na Tony Talks, yung about sa buhay mo. Yung papaiyakin ka. So, ayan, maraming salamat po Thank sa you. pagbayag. Grabe. Thank you so much po. Ayan, isang karangalan ng magkaroon ng ganyan. Yes. So, thank you so much po. Ayan. At na-invita po namin kayo dito sa Team Pahuwat kay Kuya Noli. And maraming salamat din po kay Kuya Noli dahil talagang tinupad niya ang aking kahilingan. Hindi ko naman sa kanya hiniling pero ibinigay niya. Maraming salamat Kuya And Noli. yun, thank you din kay Kuya dahil natulungan niya si Mura. Ayan, Thank diba? you, Kuya Noli. Sa iyo walang sawa. Napanood ko pala sa vlog ni Kuya Franz, sir, may request po kayo, baka may makapanood. Oo nga. Sige Ano po. po yung request Ano na? ba yung request ko? Yung sa kisame niyo. Oo nga pala, yung sa kesame ko. Kay Franstar. So yan guys, naghahanap po kami ng sponsor na magpapagawa ng kisame na bahay ni Yes. Mura. Dahil mahirap, ano po yung sinasabi niyo? Malamok. Malamok pinapasok ng mga lamok kasi Oo. walang kisame pumapasok doon sa sibang ng mga lamok. So malamok daw kahit daw may electric fan, malamok pa din. Kasi syempre, ano yan eh. Bundok. Naka-open kasi sa gilid pa. Yung ano. So yan guys, hanggang dito na lang aming vlog. Maraming salamat. Ayan, thank you Thank so you. much po. Ayan, first ano po namin to? First time po namin dalawa na ma-meet si Mura po. Yes. Kaya Thank super you happy for po. inviting me. Yes. Ang dami po namin natutunan sa iyo and also Yes. ang dami po namin na-realize at na-imagine. Grabe. Kaya thank you so much po ulit. So yan guys, bye-bye. Thank Yan you. po. Bye-bye. Bye po. Thank you so much po. Bye-bye. Yes! Yun.